kadiliman tungo sa kaliwanagan, the only begotten Son. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, now we are God's family. We are adopted as a child of God. Now, paano naman tayo ngayon mamumuhay bilang tagapagmana o anak ng Diyos? Ano ba ang definition ng sonship? Dapat mainawaan natin yon. As a child or a sonship means being God, beloved child through Jesus Christ. Iisa ang ating amang nasa langit, magkakaiba man tayo ng amang nasa lupa. So kapag alam mo na ikaw ay sonship o son of God o child of God, means you are God beloved child through Jesus Christ. So ito yung magandang balita. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, hallelujah, makakapamuhay ka, narito yung lahat ng pribileheyo na meron ang kanyang mga anak. Hallelujah. Di ba? Sinong excited na alam mo na kung gaano kalaki yung pribileheyo mo bilang kanyang anak. At ito yung nakakalimutan ng maraming mga tao. Katulad, ang sabi po dito, many believers live like a servant. Afraid, insecure. Na sila nga ba ay mahal ng Diyos? When God has called us to live like a son, full of confidence, security. Dapat kapag ikaw, alam mong ikaw ay anak ng Diyos, dapat nandoon yung iyong, wala na yung insecurity. You have a confidence. Alam mo na meron kang mana doon sa kalangitan. At hindi lamang yun, kahit na nandito tayo, nare-receive natin yung mga mana na mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay bilang kanyang mga anak. So paano tayo mamumuhay bilang mga anak ng Diyos at tagapagmana ng kanyang mga pangako? Hallelujah! So number 1 po natin na makikita dito ay, eto, get ready. Live as those led by the Spirit of God. Dapat kilala mo yung iyong identity at dapat mamuhay ka bilang Spirit-led. Paul began with a powerful statement. Ano sabi niya sa 14, Romans 8:14? Ang sabi po dito, for all are led the Spirit of God are sons of God. Because when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit dwell in us. So dapat ang namamayani sa atin ay ang Espiritu ng Diyos, hindi yung Espiritu natin. If you are a child of God, you must lead by the Spirit of God, not by the flesh. Sinabi nga ito ni Apostle Paul, hindi na kayo ngayon lumalakad sa inyong laman, sa mga kasalanan, ang gawa ng laman ay. Ano po ang gawa ng laman? Sabi ng Galatians chapter 5. Narito, bukas ang gawa ng laman. Ayan, tingnan po natin yon. I think, hindi nakanote sa akin, pero ibinigay ako dito para malaman mo na kung ano ang mga gawa ng laman. At makikita po natin yan sa Galatians chapter 5, I think. Ayan. Sabi niya, for you were once in darkness, but now you are in the light. Walk as a children of light, for the fruit of the Spirit, it is in good needs, righteousness, truth, feeding of what? Acceptable to the Lord. Ayan, nandiyan po yan. So makikita po natin, kung tayo ay anak ng Diyos, hindi na tayo lumalakad sa laman. Lumalakad na tayo sa banal na Santong Espiritu. Sabi ng Galatians 5, wala na yung fornication, uncleanness o covetousness. So, Galatians, tagalugin ko para maganda. Galatians chapter 5. So, ang mga anak ng Diyos, sabi po dito, sa Galatians chapter 5, verse 1, tingnan po natin. Malaya na kayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. At sabi sa 3, inuulit ko ang lahat ng mga taong kayo'y magsikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. Ihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya
at sa nakikipag-isa. Teka muna, but ito ay, I think ay taking injustice, uncleanliness. Ayan, nandyan, nasa verse 5, ay nandyan for, I think mali yung, hindi nag-indicate sa akin ang Galatians. Ano ba ang nakalagay sa Galatians chapter 5? Sa 5:19. Thank you sa help. Ano 5:19? Anong sabi sa 5:19? Tingnan natin. Ayan. Yan. Ano ang sabi diyan? Sa Tagalog, gusto kong basahin. Mga anak ko, dahil sa inyo minsan ako'y magdaranas. Yan. Naku, hindi magbigay sa akin ang Galatian, no? Ayan, sa 19, pakibasa nga. The act of the flesh are obvious. Sexual immorality, yan, nakita natin dyan. Sexual immorality, impurity, ano yun? Debaucher, yan, debaucher. No? So, ibig sabihin dyan, ang sabi po dyan, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya dapat sabi, to being led with the Holy Spirit, nakikita yung love, joy, peace, kindness, goodness, long-suffering, So mga kapatid ko sa Panginoon, dapat if you are led, if you are living as a child or sonship of God, you must be led by the Spirit of God. Sonship is not based on the performance. O ang pagiging anak ay hindi nakabatay sa iyong pagganap na bilang isang anak or sa iyong pagpiperform na parang pretended that you are a child. It is not earned. Hindi ito pinaghirapan. It is achieving good enough. Hindi rin ito nakamit sa pamamagitan ng ating pagiging sapat o mabuting tao. It is received from God Himself. It is gift from God. The Spirit confirm who we are. Mismong ang banal na Santong Espiritu ay ikino-confirm that you are a child of God. He led, He guide, He correct, He comfort us. And that's the power of the Holy Spirit. If you are led with the Holy Spirit, He will help you, He will guide you, He correct you, He comfort us. Kaya every time that there is a situation in our life, thank God, yung motivation mo that you are led by the Holy Spirit, you are living as a child of God, nandoon yung benefits mo to be a comfort. Despite ng situation mo, may comfort na darating sa iyo. Kapag nagkakamali ka, alam mo na ikinukurik ka ng Ama, nagpapakurik ka. Kapag mayroong panahon sa sitwasyon mo, ikinokomfort ka niya. Hallelujah. As a servant, obey out of fear. But as a son, follow out of relationship. Sumusunod siya dahil natatakot siya. Pero kapag anak ka, sumusunod ka dahil may relasyon ka sa Ama. Kapag mahal mo ang isang tao, ang mahalagang tao sa iyo, ayaw mong nasasaktan siya. Kaya ang motivation ng pagsunod, being a child of God, living a child of God, hindi ka sumusunod dahil takot na takot ka. Okay yung godly fear? But the best na ating motivation as a child, son of God, follow out our relationship to Him. Maganda ang motivation mo. Living as led by the Spirit of God. Notice this, a change in status create a change in lifestyle. Ano ibig sabihin? Ang pagbabago ng iyong katayuan ay lumilika sa pagbabago sa iyong buhay. Because we are a child of God, a new creation. Kapag tinanggap mo si Kristo as a Lord and Savior ng iyong buhay, merong nangyayaring pagbabago. Amen? Say amen. Natatakot ako sa inyo, parang hindi, pero praise the Lord. True meaning, the Son of God, ikaw ay
tagapagmana. You are led by the Holy Spirit. And number 2, there are 5 points or 6 na po. Depende sa oras. Pero I believe ay matatapos ko agad ito kasi ang gaganda nyo. Hallelujah. Amen. At mamaya po kami na may gawain ng men's. So ang inyo naman po lingkod ay pupunta sa Para Sabina mamaya para naman po to support ang isang outreach ng ADI doon. To God be all the glory. Hindi nag-invite naman kasi maliit lang yung church kaya probably mga ilan lang po kami. As a child, true meaning to be the sonship or a child or heir of God, we must live as adopted, not abandoned. Di ba? Minsan, ang iniisip natin, para tayo ay yung bang iniwan tayo, inabandon na tayo, pinabayaan tayo. Nakuha natin bilang mga anak ng Diyos dahil through our Lord Jesus Christ, we are adopted. Parang masama yung adopted, Parang ampun. Pero alam niyo po ba, the word adopted, kapag ikaw ay adopted sa Roman po, sa Roman, ancient Roman, adoption was not for baby. Hello? In the Roman ancient, adoption was not for baby. It was for chosen heir. Hindi, pag sinabing adoption, inampon. Ang ibig sabihin, the word in ancient Roman, adoption was not for baby, it was for choice heir. Pinili kang tagapagmana. Come on! Hallelujah! Hindi ikaw ang pumili. Kung hindi, ang Diyos ang pumili sa inyo. Ang sabi po ng Ephesians 1:4, He chose us in Him before the foundation of the world. Hallelujah! Hindi ito po adoption dahil ikaw ay son. Adapt ka dahil pinili ka upang maging tagapagmana ng pangako ng Diyos. Wow! Grabe! Saan ka pa? Pinili kang tagapagmana. John 15:6, ang sabi ng ating Panginoon Jesus, You did not choose me. I chose you. I adopt you to go and produce lasting fruit, to bear much fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. NLT version. Wow! So as adopt, pinili ka ng Diyos upang maging tagapagmana ng kanyang mga pangako. All the privilege that our Lord Jesus Christ, that giving the authority, power, love, someone, ibinigay na sa iyo. Dahil pinili ka. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka. Hallelujah. Wala silang magagawa. Sabi mo, ako ang natipuhan Wow. Di ba? Pag tayo nagugusan, pasensya na. May option, sabi, mamimili ka sa dalawa. Ay, siyempre, napili ang mga parang sinasabi lagi natin, ay, pasensya na. Ako ang natipuhan Ang magandang balita po, pinapakita ko lamang po sa inyo, mga kabatid ko, living as a child of God, you are adopted, means you are chosen to hear God's promise. Amen. Hallelujah. Pinili ka ng Diyos. When God adopt us, He did not rescue us to make our slave. Hindi tayo inadapt para manatili sa kasalanan, para manatili muli sa pagkakatali o pagkakaalipin ng kasalanan. Pinili tayo upang iligtas mula doon. He brought us to close to God because sin ang naghindrance, ang naglayo sa atin sa fellowship, ang naglayo sa atin sa Diyos. Because of sin. But to God be the glory, He chose us, He saved us, and He brought us close to God. So ang isang anak ay may access, may relationship na lumapit sa kanyang ama. Come on. Wala ka kasi hindi ka nahingi. Hindi mo nakikita yung magagandang buhay ng nakay Kristo. Kaya kita nyo, kahit ngayon ng mga Gen Z, may mga saya, may mga tayo na-express natin. Bakit? Pero yung ating ginagawa ay paraan ng pagpupuri natin sa Panginoon. Because we are a child of God. Inilapit tayo ng Diyos. He brought us close to Him. He gave us His name, above all name. Hallelujah. Kaya nakikita yung tatak ni Kristo sa iyong buhay. Kita nyo, pag ikaw ay anak, lagi kong itong sinasabi, laging nakatali sa iyo ang pagkakakilalanan ng iyong ama.
I remember, noong kami ay kumain sa bar, ni na JR, ay sabi ni Jessica, Pastor, para tayong mga Nepo baby. Wow, lupit ng Nepo baby. Ito po ay, Nepo baby is wordly na, pero kung iisipin niyo po, ano po ba ang ibig sabihin ng Nepo baby in a believer word? Nepo baby is a person who become famous or successful mainly because their parent or relative are already famous or powerful. Ang isa raw, Nepo baby, ay yung isinilang na sikat na yung kanyang mga magulang. Influencer. Successful. Para bang mayaman ako dahil sa tatay ko. Wala akong talento, pero yung tatay ko parang si Brad Pitt, kaya para na rin akong Brad Pitt. Naipit lang ang ilong. Kaya pwede na rin. Dahil hawak ko yung pangalang Brad Pitt. Parang ganun po. So, sabi ko, at ang mga famous baby o Nepo baby, talagang sila, grabe. Yung dahil sa sobrang nilang yaman, parang wala silang habas sa paglustay ng salapi. Kilalang kilala sila, lalabas pa lang, anak yan ni Mayor, anak yan ni Governor. But sabi ko, wow, noong kami nag-aagawan sa pagbabayad, mga credit card ang ibinabayad. Accidentally, hindi ko yung sinadya, yung credit card ko ang nahulog. Kaya nakasave. Pero at sabi ko, wow, ang aking tatay sa kalangitan ay influencer. Why? Because he influenced all over the world. Ang tatay ko ay mayaman mula pa noong una. Because from the beginning, God created the heaven and earth. And sinabi ng Psalm 24:1, He owned all. So kung ikaw ay child of God, come on, tagapagmana ka. Hindi ka basta-basta lamang anak. Amen? So mga kapatid ko sa Panginoon, although itong word na Nepo baby, ito ay mga ginseng word, but in the Bible, in the spiritual, tingnan natin, ang ating Ama ay mayaman. Because He owned everything. Pinahiram lang tayo. Lord, nararasap natin ang kalayaan, nakakalapit tayo sa Diyos because of our Father. He gave His only begotten Son. That whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Hindi ka karapat-dapat, ako hindi karapat-dapat dahil tayo makasalanan. Because the love of God, the unriches love of God in us, inilapit niya tayo. Inadapt niya tayo upang pamanahan ng kanyang mga pangako. Sabi po ng Bible sa Romans 8:15, pakilagay nga, you have not received a spirit of bondage against to fear, but you received the spirit of adoption. Remember, the ancient word adoption, it was for choosing to heir, not for baby. Hallelujah. At dahil ikaw ay pinili ng Diyos, inadapt ng Diyos, tagapagmana ka ng kanyang mga pangako. Pero tayo, sometimes, we are living in the slave. Nililimatahan natin yung kakayanan ng ating Ama na kaya tayong pagpalpala. Hindi lang, it's not only about the money. It is about wealth, it's about our yung kalusugan natin, yung ating influencer o impluensya, Kaya nga mga Nepo ay influencer yan. Tayo din ay mga child of God, we are influencer. We are influencer for good, sa magandang bagay. Whatever we do, we did do it for the glory of God. Lahat ng ating ginagawa bilang isang anak ng Diyos, iniingatan natin ang pangalan ng ating Amang nasa langit. Dahil kapag hindi natin iningatan, ano mangyayari? Sinisira natin ang pangalan ng ating Ama. So live as adopt, child of God, as a choosing heir ng pangako ng Diyos. He gave us His name. He made us part of His family. God chose us for His purpose. Alam nyo, kaya nga ang Roma, pag sa Asian, pinipili nila ang tao para pamanahan at para ipadala ang pangalan. Wow, glory to God. Pinili tayo ng Diyos, sinabi ng Bible yan, para dalhin ang kanyang pangalan. The name above all name. His name is
Jesus. Hallelujah. Kaya dito sabi niya, 1 Peter 2:9, He chose a royal priesthood. 1 Timothy 2:9. Alam niyo ba the word royal and priesthood? Royal means representing the kingdom. Inirepresenta mo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. You are a child of God. Anak ka ng king. So, inirepresent mo ang kingdom na yun, the kingdom of God. Ano? And then, a priesthood representing God to the world. Kaya nga, priest, ang ginagawa ng priest, he declared the message to all the people. Ang sabi ng ating Panginoon, go, preach the gospel to all the world. We deliver God's message. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, dapat alam mo kung saang parte ka ng kaharian. There are two kinds of kingdom, the kingdom of Satan and the kingdom of God. We are in the part of the kingdom of God. So we represent the kingdom of God. Nakikita yung the kingdom of God is righteousness, peace, nakikita yung kapayapaan, katuwiran, sa atin bilang kanyang mga anak. A priesthood, inire-represent natin ang pangalan ng Panginoon, ang ating amang nasa langit. Hallelujah. So number 3 po, na gusto kong dito, living as a sonship, live with intimacy with God. Crying, Abba, Father. This is our relationship. Romans 8:5, sonship means intimacy with God. Malalim na kaugnayan. Intimacy with God means knowing God as the Father, friend, and Lord, made possible through our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit na ipinot sa ating espiritu. Glory to God. Kaya mga kapatid ko, dapat kung tayo namumuhay bilang kanyang mga anak tagapagmana, dapat tayo ay may malalim na kaugnayan sa ating Ama. Kaya nga sabi, hindi lamang natin siya Ama, siya ay ating kaibigan. Kasi pag kaibigan, madaling lapitan. Sometimes ang ama may boundary pa eh. Merong amang ang kanyang pagdisiplina sa kanyang anak ay matigas. At saka yung parang military discipline. Meron namang dab discipline, yung bang parang little mabait, tahimik lang. Pero pag kaibigan mo, you can talk to him directly. Yung bang parang walang boundary. Alam niya yung sekreto mo. Hindi ka mahihiya sa Kanya. Kaya kapatid ko sa Panginoon, kung ikaw ay namumuhay bilang Kanyang anak, tagapagmana, kailangan naman meron kang kaugnayan sa Panginoon. At hindi lang basta kaugnayan, malalim na kaugnayan. Pastor, paano ko mapapatunayang malalim ang aking kaugnayan? Hindi question sa iyo ang Sunday. Sunday is the Lord's Day. Paano ko malalamang malalim ang aking? You read the Word of God every day. You pray. You fellowship to unbeliever. And you share the Word of God. Season out of season. Kasi may malalim kang kaugnayan eh. You can call. Yung bang ikaw ay powerful, yung lagi kang mapanalanginin. Kasi may kaugnayan eh. Prayer is a communication to God. So kapag may malalim nga, tingnan na, i-value ngayon natin ang ating sarili. Malalim ba ang aking kaugnayan sa aking Ama? O baka ang tingin ko sa aking Ama ay malayo sa akin. Ang tingin ko sa aking Ama ay nakalimutan ako. Ang tingin ko sa aking Ama, hindi ako mahal. Some people see that God is distant. Maraming mga anak o tao na ang tingin nila sa kanilang Ama, napakalayo. Pero, sinabi po, ng salita ng Diyos sa Psalm 34 verse 18. Ilagay mo nga anak, the Lord is close to the brokenhearted. He rescue to those whose spirit are crushed. Hallelujah. Amen. Ang Diyos ay malapit. Sino ba dito yung mga may brokenhearted?
nasaktan ka, nabigo ka, na-disappoint ka, hallelujah, ang Diyos ay malapit sa iyo. Sometimes, ang sinasabi ng mga tao, pag dumadana sila ng maraming mga problema, Lord, lumalayo ka sa akin. Sometimes, kapag tayo nananalangin, hindi dumidinig ang Diyos, parang hindi dumidinig ang Diyos. Sabi, Lord, bakit parang ang layo ko na? But kung ikaw ay lalapit as a child, as a friend of God, you can call, Papa, Daddy, Father. Hallelujah. Because you have an intimate relationship with the Father. The Bible tells us, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues to those whose spirit are crushed. The Lord is righteous in everything He did. Sabi ng Psalm 145:17, pakilagay, Psalm 145:17, the Lord is righteous and everything He does, He is filled with kindness. Become a son of God in earth. Change your life from hopeless to eternal hope. It is a chance your relationship with God today. Being a child of God, a children of God, nababago yung iyong buhay sapagkat alam mo na yung tatay mo ay mayaman. Yung tatay mo ay may relasyon kang malalim sa kanya. It will change your life. Di ba tayo, minsan pag tayo sa ating lumalapit tayo sa ating mga magulang, may malapit tayong kaugnayan. Hindi tayo natatakot. Hindi nahihiya. So, pang-apat po, number 1 na gusto kong maalala, living as a sonship of God. Nakita natin, live as those led by the Spirit of God. Remember your identity, live as adopt, not an abandon. Huwag mong iisipin na pinabayaan ka ng Diyos. Ikaw ay inadapt, pinili upang maging tagapagmana. Pangatlo, live with intimacy with God. Kaya you can have crying or pwede kang dumalangin, Abba Father. Hallelujah. Means you have an intimacy with God. And number 4, live in the Spirit, bear witness our assurance. Live in the Spirit, bear witness. Kung ikaw ay anak ng Diyos, child of God, the Spirit, sabi dito sa 16, the Spirit Himself bear witness with our spirit that we are the children of God. Marami sa atin, hindi mo nalalaman na ikaw nga ba'y anak ng Diyos. Yes, maaari sa inyo, alam niyong anak kayo ng Diyos because kayo mabuti, etc. No. You earn this being a child of God because the Holy Spirit tinetestify that you are a children of God. Wow. Sino yung nararamdaman mo na parang hindi ka anak ng Diyos? Yung nararamdaman na parang malayo sa iyo. The Holy Spirit, ask the Holy Spirit, Holy Spirit, certified me. Convince me by your word that that ako ay iyong anak. Our assurance is giving through the Holy Spirit because already given by God through our Lord Jesus Christ. You do not have to feel saved to be saved. God's Word and God's Spirit agree. Ang Diyos mismo nagsabi, hindi mo kinakailangan maramdaman na ikaw ay ligtas dahil kailangan ligtas ka lang. But the Word of God and the Spirit of God agree, hindi nag-iing contrary. Hindi rin ito nag-iing contrary sa pamumuhay mo bilang anak ng Diyos. Dapat hindi in contrary ito. Ang iyong pamumuhay dapat hindi nakabase sa iyong emosyon, hindi nakabase sa sinasabi ng iyong mind o ng ibang tao. Ito ay nakabase sa salita ng Diyos. Live. Ito ay nakikita ang fruit ng banal na Santong Espiritu. Nakikita ang pagiging anak. Hallelujah. Our assurance come from the Lord. Whew. So, live in the Spirit, bear witness. Bear fruit. Hindi mo kinakailangan na mag-pretend. Kinakailangan mo lamang
na ipakita sa iyong buhay at i-identify na ikaw ay child of God through the Word of God. You accept Jesus Christ. Yes, Lord, I am a child of God. And I accept it. Even though sometimes I fail. Hallelujah. But from now on, I live as you live. I bear fruit katulad ng the fruit of the Holy Spirit. Panglima po, at dadalwa na, patapos na ako. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi mo, patapos na ako. Pag sinabi ng preacher daw na patapos na, yung palang pala nagsisimula. Ay ngayon, may nanon sabi, ang tagal naman ng mensahe ni Pastor. Ngayon, dahil sa katagalan ng mensahe ni Pastor, nag-aalisa na yung mga tao. Natira na lamang ay yung isang elders. Ay ang pastor, ang kanyang mindset, di ako alis kasi ako'y tagapagsalita ng Diyos. Kung ayaw nila, umalis sila. Ay merong natira, tuwan-tuwa. Sabi niya, o ikaw, sabi sa elder, o ikaw, ba't hindi ka pa naalis? Lahat ng tao nag-aalis na, ikaw na lang ang natitira. Sabi na yung elders, kasi pastor, ako ang susunod na preacher. Hallelujah. Ganun din pala. Kaya lang nag-remain, gusto lang din magsalita. Amen. But we, as a child of God, sabik tayo sa kanyang salita. Sabik tayo na i-mentor tayo ng ating amang nasa langit. At through His Word, naririnig natin. Bakit tayo narito? Because nakikita yung identity mo bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Live as joint heir of Christ. Co-heir with Jesus Christ. Sonship means we are heir of God. Romans 8:17, if children, then heir of God, co-heir with Christ. Kaya nga, lahat from heaven, sabi nga sa Matthew 28:18, all authority in heaven and earth has given to me. Kaya tayo ngayon, merong co-heir tayo ng Lord, inaccept natin sila, kaya whatever we ask in His name, hallelujah, He will heal us and He will give us. Kaya nga alam mo that you are heir of Christ. Hallelujah, tagapagmana. And if, sabi ng 17, Romans 8:17, and if children, then heir of God, co-heir with Christ. Wow. This means all that we have inherited from Christ ay nandoon din. Sabi nga, ano ang namanan natin? Eternal life. To those who believe in Him, He gave eternal life. The kingdom of God. Namanan natin ang kaharian ng Diyos. Dati tayo nasa kadiliman, ngayon nasa kaharian ng Diyos. Kanyang kalwalhatian, the glory, the resurrection. Amen. Ang mga tao ay hopeless. Ang sa kanila, pag namatay, patay na, basta na, wala nang pag-asa. Sabi nga ako na lamang at ang Diyos na, no. Hindi inilihim ng Diyos. When you die, the good news is, God will resurrect you. Katulad ng naman ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y muling nabuhay upang mamana natin ang buhay na walang hanggan. Hindi po natatapos dito ang buhay sa lupa. We enjoy being a child of God because we representative Him. The kingdom of God is in heaven and the kingdom of God is also in here. And the kingdom of God is in us. Wow. Kaya tayo ay representative. So sa bawat nating ginagawa, dapat nakikita si Kristo sa ating buhay. Being a child of God. Christ is the first son. We are brought into His inheritance. We receive what we did not earn. Na-receive natin itong kaligtasan hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi dahil sa ating napaka-reliyosong gawain. Na-receive natin ito because Jesus who gave His life for us. We are not deserved. Hindi tayo karapat-dapat. But thank God, through our Lord Jesus Christ, pinaging karapat-dapat tayo dahil sa Kanyang anak. Hindi pa kayo nagagalak doon? Wala ditong karapat-dapat. Wala ditong pwedeng magmalaki. Kung magmamalaki tayo, naging karapat-dapat tayo, naging adopted child tayo, namanan natin ang lahat na meron tayo sa buhay because of our Lord Jesus Christ. Not because of our good work.
Not because of our religious work, but because the work of our Lord Jesus Christ on the cross. That's why He said, it is finished. I really giving to you. Hallelujah. That whatever you bound in earth will be bound in heaven. Whatever you loosen it, we will lose in heaven. Hallelujah. Anumang iyong talian, anumang authority na binigay ng Diyos sa iyo, kapatid ko, sa Panginoon, use it for God's glory. And the last, live as a sonship, not a slave. Living transformation. Live as a sonship, not a slave. Kasi marami pa rin mga anak ng Diyos na namumuhay pa rin sa kasalanan at hindi nagtatransform ang kanilang buhay. Kaya sinulatan sila ni Apostle Paul, backup verse natin in Galatians chapter 4, verse 4 to 7. Galatians chapter 4, verse 4 to 7. Gusto ko pong basahin ito sa inyo. But when the fullness of time has come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we may receive the adoption as son. Verse 6, and because you are son, God has sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then heir of God through Christ. Hallelujah. Kaya kapatid ko sa Panginoon, how to live as a sonship or heir of God. Live with confidence. Number 1, live with confidence. Dahil sabi ng Romans 8:17, if children, then heir of God and co-heir with Christ. If we are sons and heir, how should we live? Live with confidence. Mamuhay tayong may kumpiyansa sa sarili. Mamuhay kang pinatawad ka ng Diyos at huwag ka nang bumalik pa sa pagkakaalipin sa kasalanan. Live with confidence that you are a son of God, tagapagmana ng pangako, and God shall supply and what do you need according to His riches and glory. God is for you. Your Father is the King. He is the owner of everything. Maaring sabi nga, hindi mo pa nare-receive yung mga pribilehiyong ito. Alam niyo po ba, sa kasaysayan, bilang isang heir ng tagapagmana, hindi mo makukuha ang mana mo hanggat hindi namamatay yung, halimbawa, magulang mo. Ano? Yun po yun. At the same time, kung ikaw naman ay immatured, hindi ka pa nasa tamang gulang, according to the law, hindi mo pa rin pwedeng makuha yung iyong mana hanggat hindi ma-reach yung edad ng iyong sapat na edad. Tama? Hallelujah. Sometimes kasi, we are immature. Kaya hindi natin nakukuha yung mga pagpapalang na meron tayo, hindi tayo tumatayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo lumalakad with the confidence, the Word of God. Hindi nakikita sa atin pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Kaya, how to live? Live with confidence. Number 2, live with purity. Mamuhay na tayong may kadalisayan. Tayo ay inilipat na sa kadiliman. Live with a generosity. As a child of God, ang mga nepo baby nga, grabe silang maglustay ng salapi dahil alam nilang sila'y mayaman. Pero tayo mga Kristiyano ay hindi ganon. Hindi tayo, namumuhay tayo ng may pamumuhay na bukas palad. Paano mo sasabing ang tatay mo ay nagpo-provide ng iyong need kung may problema ka sa pamumuhay mo bilang mananampalatayang Kristiyano? He supply pero hindi nakikita sa iyo na ikaw ay mapagbigay. Sasabihin mo, ang Diyos ko'y mayaman. Pero may problema sa iyo sa pagbibigay. How can you say that you live with a generous life as a child? Ang sabi ng Psalm, 2 Corinthians 9, he which sow sprinkling shall reap also sprinkling, and he which sow
bountifully shall reap also bountifully. Ano? Ibig sabihin, ang nagtanim o naghasik ng sagana o marami ay aani ng marami. Ang ibang translation nito, sabi niya, magbigay kayo ika, sa maling pangunawa, magbigay, hindi napipilitan. Tama naman po yon. Pero hindi rin po bababa ang principle ng salita ng Diyos. What we sow, we reap. The more we sow, the more we reap. So, if you are living as a child of God, nakikita sa iyo na ikaw ay generous giver. Mapagbukas palad ka, mapagbigay ka. Para bang ang isang Kristiyano, excited ka na ikaw ay makapagbigay. Like Macedonian Church. Despite ng kanilang kapighatian, kahirapan, hindi sila sabi niya, masaya silang nagbibigay. That's the child of God. Ang mindset mo, bilang child of God, tingnan mo ang mga nepo baby, mga unbeliever, hindi sila anak ng Diyos, talagang sa kanila. Imagine mo, nag-uunahan pa sila sa pagbabayad. Kaya sabi ko, Lord, nepo baby nga kami din na, pero in kingdom living na. We are stewardship. Iniingatan natin ang pananalapi natin, We do yung right, pero hindi na tayo, dati noon tayo, nung hindi pa tayo mga anak ng Diyos, tayo ay hanap agad kung sino ang libre. Tayong mga Pilipino, mahilig yan sa libre, kaya maraming mga Pilipino po maliligtas. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kaligtasan ay libre. Di ba? Ang mga Pilipino, palibre naman dyan ang hapunan. Pasakay naman sa jeep, bitin lang, para libre. Di ba? Kaya maraming mga Pilipino daw maliligtas, mahilig sa libre. But now, if we are a child of God, hindi na nahahanap natin yung may maglibre sa atin. Ang hanap na natin, maunahan tayo makapaglibre. Maunahan natin, para bang, it's my privilege to give. It's my privilege to sow ng marami. Hallelujah. Kaya na kinakanta na, ibuhos mo yung pagpapala. Ay kaya nga sabi, kung bubuhos ang pagpapala ang Diyos at ang iyong lalagyan ay yung grapon na maliit lang at ang lalagyan ng iba ay sako, ay kahit na anong buhos ng pagpapala sa iyo, hindi ka makakakuha ng marami kasi maliit lang yung lalagyan. That's the principle. If you are a child of God, dapat nakikita sa iyo yung generosity. Bukas palad ng pagbibigay. Tithes and offering po ay hindi yung tithes natin ay hindi kayo pinuporsa. It is not the law na, ito ang command ko sa inyo, dito sa church na ito, kailangan nyong gawin yan. No. But we do tithes as a response of ng ating pag-ibig sa Panginoon. As a modeling ng church kung paano natin tayo sumunod. But ang ating pagbibigay, hindi napipilitan. Laging nandoon yung kagalakan. Despite ng mga sitwasyon sa ating buhay, hindi apektado ang ating finances because ang ating Ama ay pag-aari niya ang lahat dito sa lupa. Amen. He gave the seed to the sower and it to the eater, sabi ng Corinthian. So, ang Diyos din ang magbibigay. At ang Diyos din ang magbibigay ng pagkain sa kanyang mga anak dahil ikay kanyang anak. Di ba tayo sa natural, ang ama, obligasyon niya na i-provide ang needs ng kanyang anak. Come on. Kaya, huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Anak ka kasi ng Diyos. Amen. Woo! Mayaman yung tatay mo. To God be, kaya kita nyo, live with generosity. We live as a child of God. Amen. Live with a purpose. Being a child, hindi lamang ikaw ay binigyan, pinasagana ng Diyos, binigyan ng kalakasan, binigyan ng talento, mayroon niyang purpose. Maraming mga children, mga anak ng Diyos, hindi nila alam ano yung purpose nila sa buhay. Ikaw, tinanong niyo ba ang inyong sarili? Nandito ka sa church, lumalakad ka, ano nga ba ang purpose ko? Bakit ko nga ba ito ginagawa? Ang purpose mo sa buhay is to be representative ng Ama dito sa lupa. Ang purpose mo dito sa ay i-declare as a priesthood,
ang katapatan at ang kabutihan ng Diyos. Maging testimony ka sa maraming mga tao. Live with a purpose. You were not saved to survive. Hindi ka iniligtas para lamang makaligtas. Yung mga parang, okay na yan, basta ako'y nasa langit, ayos na yon. Nung tinanggap ko si Kristo, okay na yan, basta ako'y ligtas. Hindi po ganon. Okay yon. Kung pagkatapos mong tinanggap si Kristo as your Lord and Savior, namatay ka na. Okay na yan, liligtas ka na eh. Ay, pero hindi pa tapos. Habang nandito tayo sa buhay, ingatan natin yung kaligtasang ating natanggap na may takot at panginginig, gawin mo yung katungkulan mo bilang kanyang anak. Do not live with yung save ka lang. Dapat makita ang purpose mo sa iyong buhay. Iniligtas ka upang pagharian ni Kristo at upang ideklara ang kanyang kabutihan sa maraming mga tao. Live with a hope as a child of God. Mamuhay na may pag-asa. Ang mga tao walang pag-asa. Hopeless. Pero ang ating Diyos ay Diyos ng pag-asa. Kaya nga ang kasabihan ng ating mga ninuno sa mga Pilipino, kapag may buhay, yun, gagaling talaga natin. So mamuhay tayo ng punong-puno ng pag-asa. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng pag-asa. To close. Hallelujah. Glory to God. Are you blessed? Say amen. Hallelujah. Thank you po. We are sonship and heir of God. According to Romans 8:12. Bring heir and children of God. So we are not slave for fear. We are redeemed. Sabi mo, we are redeemed. You are adopted. Means you choose pinili ka upang maging tagapagmana. We have received the spirit of adoption. Come on. Dapat alam mo na ikaw ay pinili ng Diyos. Pinili ka upang makamtan mo ang mga pagpapalat pangako niya. You are filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit dwell in you. So we can cry, we can go to the God the Father as have a friend. Abba Father, we can cry Abba Father because He is our Father. We are secure in His promises. The Spirit confirmed we are a children of God. And God's promise is yes and amen. We share in Christ's inheritance. As a children, we are heir of God and co-heir with Christ. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. As a readiness ng respond ng mensahe ng Panginoon. Pinapatayo ko kayo, hindi dahil sa ito ay normal na pagtayo lang. Ang pagtayo po natin ngayon ay tanda ng iyong readiness. Tanda na from now on, you promise to the Lord, ay handa kang mamuhay, led by the Spirit, and you must know your identity. Iisa yung buhok mo, iisa yung iyong DNA. So dapat ipakita mo na ikaw ay anak ng Diyos. Lumakad ka sa kabanalan. Pinapatnubayan ng banal na Santong Espiritu. Live as an adopted, not abandoned. Lagi mong tandaan, iwang ka man, o nararamdaman mo mang malayo ang Diyos sa iyo, pero ang Diyos kailanman, hindi ka itataboy. Hindi ka iiwan. Live with intimacy with God. Palalimin mo ang kaugnayan mo sa Panginoon. Hindi ka lang mabuhay para iligtas. Hindi ka lamang naranasan mo ang presensya ng Panginoon. Dapat magpalalim ka sa Panginoon. Live with the Spirit. Bear witness. Nakikita yung fruit of the Holy Spirit. Live and join as heir of Christ. Co-heir with Christ's promise. Live as a sonship, not a slave. Tayo pinalaya ng Diyos. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if you a son, then heir of God
through Christ Jesus. Magpasiyasat po tayo ngayon sa Panginoon. Kumusta yung ating pamumuhay bilang kanyang mga anak? Meron ba tayo ngayong mga panalangin o paglapit sa Ama? He is willing to respond right now. You feel alone o parang nararamdaman mo na malayo ang Diyos sa iyo? O parang nararamdaman mong galit ang Diyos sa iyo? Come on, hindi siya galit sa iyo. Nais lamang niyang ipaalala sa iyo na ikay kanyang anak at ang kanyang anak ay itinutuwid niya sapagkat mahal niya. Pero hindi ito magiging hadlang upang hindi ka lumapit ng may kompetensya sa ating Ama. Sapagkat you can call Abba Father as an intimate relationship with Him. I know that I am a child of God. I know that the Holy Spirit dwell in me. I know that the Spirit of God tell in my heart that I am free. I am not a slave of sin. I am child of God. I walk with freedom, not as a slave. Kaya ngayon, umagang ito, kung nais mong may pangangailangan ka sa Ama, as a respond, just raise your hand. Kung napipil mo na nahihirapan kang lumapit sa Ama o parang ang layo niya, just raise your hand and talk to the God the Father. As the worship team song a song, let the Holy Spirit allow sa iyong puso at maglilid sa iyo ng respond sa kabutihan ng Diyos. Balik ka na, anak, sabi ng Panginoon. You are my son. I choose you. The world does not choose you. Ang hindi na ang mundo ang titingnan, hindi na yung iyong nakaraan. Ang tinitingnan ngayon ng Diyos ay kung sino ka ngayon sa kanyang harapan. Lapit na, anak, sabi ng Panginoon. Balik ka na, anak. I give you a bit of time to pray, a time to call the name of the Lord, and a time to repent. And promise na from now on, you will live as a sonship, heir of God's promise. Make it personal. Sa hapong ito, bago tayo matapos, bago ko ibigay ang benediction, make it personal. Just bow our head. If there is some distraction, left and right sa iyo, just bow your head. Talk with Him. If there is doubting in your mind, na parang alam mo na ikaw ay hindi niya anak, may condemnation sa iyong isipan, and you are now living in the flesh, just ask forgiveness, because the Bible tells us, therefore, no condemnation to those who are in Christ Jesus. And the Bible tells us in Galatians chapter 3, verse 29, to those who in Christ, He is a children of God, the Abraham seed, and the promise of God be in you. Galatians 3 tell us
and encourage us that we are heir of God promises. If you are Christ, then you are Abraham's seed and the heir according to the promise. Woo! Take it, the privilege to being a child of God, a children of God, a sonship, heir of Christ's promise. Yes, Lord. Buhay kami para purihin ka, O Diyos, para purihin ka. We live because Jesus lives in us. We worship Him. Para purihin ka, O Diyos, para purihin ka. Para purihin ka, O Diyos, para purihin ka. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ipahayag ng iyong salita. Wala akong kakayanan, Panginoon, at limitado ang aking kakayanan upang mangusap ang mensahe mo, Panginoon. Ngunit, Lord, we believe by faith that your word ay hindi babalik ng walang kabuluhan. At katulad ng iyong salita, Panginoon, matatanim ang iyong salita sa puso at isipan ng iyong mga anak. Lalabas kaming punong-puno, Panginoon, ng kagalakan, kapayapaan, at mamumuhay kami bilang mga iyong mga anak. In all the privilege, salamat, Panginoon, sapagkat ibinigay mo na sa iyong mga anak. Mga kapatid ko, narito ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, ay inilalapit ko sa iyo. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo sila ang kanilang mga katawan, physically, Panginoon, ay ingatan at lukuban ng iyong mapagpalang dugo. Ang kagalakan ng banal na Santong Espiritu ay mag-umapaw sa buhay ng aking mga kapatid. At ang walang hanggang pagpapala na di masayod ng aming isipan, Panginoon, ang magdadala sa kanila, Panginoon, sa kapayapaan at kasaganaan, na magdadala ng kapayapaan at kagalakan at pagpapasalamat mula sa iyo. Bless your people abundantly.
Ramas. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Thank you, Lord. I pray to those who people in sickness right now, even in the Facebook, oh Lord God, I declare complete healing upon their body in Jesus' name. Receive it and say it, amen. You receive your healing in Jesus' name. Hallelujah. I speak financial blessing, breakthrough sa iyong finances. I speak breakthrough sa iyong sitwasyon ngayong araw na ito. Hallelujah. And you will experience great joy from the Lord right now. Take it and receive it. This is the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all the children of God say, Amen and Amen. Receive your blessing as a children of God, heir of God's promise. In Jesus' name, Amen. Magbatean po tayo, bawat isa. Peace be with you, sabihin mo, and see you on Sunday, and Thursday, and Tuesday. Hallelujah. Magbatean naman tayo.